Typhoon Sinlaku patuloy na humihina at lumalayo sa bansa. Mainit at malinsangan na panahon mararanasan sa buong bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, April 18, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy nating minomonitor ang Typhoon Sinlaku. Ngunit maganda ang balita dahil ito ay patuloy ng humihina at lumalayo sa ating bansa. Ang lokasyon nito ay nasa layong 2,570 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour ang lakas nito. Kumikilos ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mga kababayan, kung ihahambing sa mga nakaraang araw, malinaw na humina na ang bagyong Sinlaku o Typhoon Sinlaku. Mula sa pagiging super typhoon, isa na lamang itong typhoon at patuloy pang lumalayo pahilagang silangan. Ibig sabihin, lalong lumiliit ang tsansa na anumang epekto dito sa ating bansa. Kaya naman, ang sagot sa ilang tanong ng marami, may epekto ba ito dito sa ating bansa? Ang sagot ay wala ng direktang epekto ang bagyo dito sa ating bansa. Walang inaasang malawak na pag-ulan at malalakas na hangin at anumang seryosong epekto mula sa bagyong Sinlaku o Typhoon Sinlaku. Sa ngayon, ang laki ng panahon sa bansa ay walang banta dulot ng bagyong Sinlaku. Habang tuluyan ng lumalayo ang Sinlaku, ang pangunahing nakakaapekto naman sa ating panahon ngayon ay ang init dulot ng high pressure area o HPA. Ang Ridge of High Pressure Area o HPA ay patuloy na umiiral sa Northern Luzon, kaya naman mainit at malinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang laki ng panahon sa buong bansa sa Metro Manila ay sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm. Dulot ito ng localized thunderstorm. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Sa umaga hanggang sa tanghali, mainit at maaraw ang mararanasan. Sa hapon hanggang gabi ay posibleng magkaroon ng biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Narito ang naitalang temperatura sa ating bansa. Minimum temperature 23.4 degrees Celsius at maximum temperature naman ay umaabot sa 34.3 degrees Celsius. Ang maximum humidity ay nasa 80%. Ibig sabihin mataas ang init sa tanghali at posibleng mataas din ang heat index. Mga kababayan, sa ganitong kombinasyon ng mataas na temperatura at mataas na humidity, ang pakiramdam sa katawan ay maaring mas mainit pa kaysa aktual na temperatura. Kaya posibleng makaranas ng heat exhaustion, dehydration at pagkahilo. Para naman sa lagay ng hangin at kondisyon sa karagatan sa lugar ng eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ang hangin ay katamtaman moderate winds na may alon na 1.5 to 2.5 metro ang taas. Eastern section ng Northern at Central Luzon, ang hangin ay moderate winds with moderate seas at sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds with slight to moderate seas. Paalala lang sa ating mga kababayang mangingisda, bagamat wala namang gale warning na inilabas ang Pag-asa katamtaman ng alon sa silangang baybayin at mag-ingat pa rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa malalakas na pag-alon lalo na kung merong localized thunderstorm sa inyong lugar. At sa ating astronomical data, ang araw ay sumikat kaninang alas 5:41 ng umaga at tulubog naman ito bandang alas 6:10 ng hapon. Mga kababayan, sa kabuuan tahimik ang sitwasyon sa bagyo, ngunit ang matinding init ang dapat bantayan ngayong araw. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, uminom ng maraming tubig, gumamit ng payong o sombrero laban sa init at ulan at iwasan ng sobrang bilad sa araw. Mag-ingat sa thunderstorm sa madang hapon o gabi. At narito ang buod ng ating balita, humina na at lumalayo na ang Typhoon Sinlaku o bagyong Sinlaku dito sa ating bansa. Wala na itong direktang epekto sa bansang Pilipinas at mainit at malinsangan ang panahon na patuloy na mararanasan sa buong bansa. May localized thunderstorm sa bandang hapon, asahan na sa iba't ibang lugar at katamtaman ang alon sa bandang silangang baybayin. At ako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 121 verse 8. Babantayan ka ng Panginoon sa iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, sa bawat araw, maulan man o maaraw, ang Diyos ay patuloy na nagbabantay sa atin, tulad ng paglayo ng panganib sa ating bansa. Siya ang ating tagapag-ingat sa bawat sandali. Kaya patuloy tayong magtiwala
at manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, salamat sa iyong patuloy na pag-iingat at pagprotekta sa aming bansa, ganon din sa bawat pamilya namin. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal at walang hanggang kapatawaran sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa lagay ng panahon dito sa ating bansa ngayong araw na ito. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.